Isang pinagpalang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating minamahal na SSS pensioners at members. Sa araw na ito ay maipapaalam ako sa inyong balita na dapat ninyo itong kunan ng pansin at kunan ng kaalaman dahil para ito sa inyo. Attention sa lahat ng mga SSS pensioners. SSS, may magandang patakaran na ipapatupad sa mga pensioners at members sa taong 2025. Ano kaya ito? Bakit kinakailangan nating malaman at makuha ang punto ng video ko ito? Ating alamin ang buong detalye sa balita kong ito nang sa gayon makuha natin ang punto ng content na ito at inaanyayahan kita na tapusin mo hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang dapat mong makuhang kaalaman sa video kong ito. Kung ikaw ay handa na, atin ang pag-uusapan at may ipapakita ko sa inyong video ng courtesy po ito sa UNTV News and Rescue dahil meron po ditong compilations ng dapat na ipapaalam ko sa inyo. Atin nang panoorin. Yung mas maganda kasi mahirap din sa mga katulad namin senior na magpabalik-balik pagkuha ng requirements. Gastos, pamasahe, tapos pagod. Isa si Nanay Mirasol sa higit 157,000 na pensioner ng Social Security System. Aniya, 4 na taon na siyang pensioner ng ahensya. Ngunit naalala niya ang hirap na mag-asikaso ng papeles, kaya inabot siya ng mahigit 1 araw para matapos ito. Pagdating ko sa SS, sinanap na sa akin mga requirements. Tapos, kinabukasan, bumalik pa ako. Pagbalik ko naman, okay na naman agad. Maano lang ang pila kasi maraming tao. Mga 2 days, ganun. Depende sa requirements mo kasi pagkakulang pa, maabot ng 3 days. Ayon sa SSS, plano nilang ayusin ngayong taon ang kanilang mga proseso. Kasama sa kanilang rerepasuhin ang pagpapasimple ng requirements at verification process para sa mga nag-a-apply ng pension. Plano ng SSS na reviewin ang edad at lokasyon ng mga pensioner at magsagawa ng home visits. Ayon na rin sa patakaran ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP program. Samantala, si Benji na isang empleyado ng isang kumpanya, kumuhaan niya siya ng loan sa SSS para sa gastusin ng kanyang anak. Ngunit hindi niya natapos ang pagbabayad sa kanyang utang dahil inabutan siya ng COVID-19 pandemic. Kaya umabot na sa halos 2,000 ang interes at patuloy na nadaragdagan dahil hindi niya maasikaso ang pagbabayad. Yung time na di ako nakapagulog sa mismong buwan na yun. Tapos after 2 years, nagulog ako. Para nag-down payment ako mga 2K plus. Then nagkaroon ng pandemic. Yun. Naudlot. Ngayon, yung nag-follow up ako, pumalo ng ilang taon, nagkaroon ng interest. Ngayon masama, di ko pa nga rin nahulugan kasi gawa ng hindi ako nakakapunta ng SS, laging busy. Nanganganak pa rin po siya. Ayon naman sa ahensya, pinag-aaralan na rin nila na pababain ang interest rate para sa mga calamity at salary loan na kasalukuyang nasa 10% kada taon. Sinabi ni SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph M. Declaro, kakayaning mapababa ang interest rate ngayong 2025 dahil sa magandang pinapakitang performance ng investment portfolio ng ahensya. Bukod sa mga ito, layon din ng SSS na mas mapalawak pa ang coverage para sa mga self-employed professionals at masiguro na patuloy na makakapaghulog ang mga ito ng kontribusyon. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na iba pang detalya ang SSS tungkol sa mga ito. Tiniyak naman ng SSS na ang mga pagbabagong ito na gaganapin ngayong 2025 ay para sa mahusay na serbisyo para sa mga miyembro, habang sinisigurado rin na may sapat na pondo para sa mga ito. Ating nakita na merong mga reklamo o mga problema ang mga SSS pensioners at members na hinanapan ng paraan ng SSS para masulba ito at para mahanapan ng paraan kung paano ba mapadali ang proseso, lalong-lalo na sa pagpaakop dahil yung gusto magpunta sa branch madalawang araw pa, so medyo daming kalta sa pera
no? Kasi papunta doong sa area kung saan nakalocate ang SSS branch. So mahirap na kasi sobrang taas ng pila at marami pang hinahanap ng mga dokumento. Ayon po sa nakita nating video kanina. And I hope na sa 2025 mahanapan na ng paraan at para hindi na mahirap sa ating mga senior citizens at sa mga miyembro ng SSS. Maraming salamat sa pagpanood ng aking video at nasanay meron kayo nakuhang kaalaman. This is me, Ruel Misotanyo. See you again next time sa aking vlog. Bye-bye!